Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, 24 na Oktubre, Lunes. Ito pang unang bulusok ng Kilos Pronto sa linggong ito. Imbestigahan, sumbungan at balitaan kamay eksklusibong napapanood sa UNTV at sa untvweb.com sa Kilos Pronto Facebook page. Sakaling di nyo kami makumpleto ang programang ito, sundan nyo lang po kami sa Facebook page, live stream at on demand. Pinabati po namin yung mga magandang umaga. Yung mga Filipino viewers po natin sa Canada and the US, depende sa time zone ng iyong kinaroroonan. Walang dahilan para hindi nyo po kami pwede mapanood saan man, kailanman, ka-KP. Tama yan, at live po kami mula dito sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center, Timog, Quezon City. Binabato po namin yan point-to-point fiber transmission. Diretso po yan sa himpilan po ng UNTV. Patuloy pa rin po ang aming investigasyon at aksyon ngayong Lunes sa inyo po mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos Pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o labas ng bansa. Ang programang ito ay napapanood din live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/Kilos Pronto. At after ng live, syempre uploaded din po yan ang aming programa araw-araw sa aming Facebook page. Sa loob po yan na 18 oras. Kaya walang dahilan para hindi po ninyo mapapanood itong KP na ito. Kilos Pronto. Okay, wala nang patumpik-tumpik mga ka-KP. Kilos Pronto na. Hustisya, ano nga bang sukatan para makamta ng katarungan? Sa San Pascual, Batangas, isang misis natagpuan patay at walang saplot pang ibaba. Dinampot ng mga polis, mister ng biktima. Si mister pumalag, frame up siya. Lumak po hindi po may tumulong. Mamang polis, bakit? Alamin sa Kilos Pronto. Malapit na ang Pasko, kaya mga OFW maaga pa lang naghahanda na para sa padala sa kanilang mahal sa buhay. Babala para hindi mabiktima ng mga dorobo. Alamin, karanasan ni Aling Vilma, isang OFW mula sa United Kingdom. Silipin sa Kilos Pronto. Salot na manguuling sa Tondo, Maynila, inarereklamo. Nakakasulasok na alikabok, perwisyo na sa kalusugan ng mga tao. Anong meron sa manguuling na ito? Bakit hindi mapasara ng gobyerno? Silipin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Bago mag-umpisa pong linggo, paalala muna tayo para ho sa mga smokers dyan, mga Yossi Boy. Heto, panoorin at pakinggan nyong mabuti ang paalalang ito. Anong paalam? Sinusulong na kasi ho ng Department of Health o DOH ang isang executive order o EO na nagbabawal na ho sa paninigarilyo sa buong pampublikong lugar. Ito po ay para ho sa buong Pilipinas na yan, ha? Ayon sa DOH, target nilang ipatupad ang smoking ban sa oras na pirmahan na ho ng ating buong Pangulong Duterte ang naturang executive order ngayong buwan. Nakapattern daw ito sa ordinansa dyan ho sa lungsod ng Davao kung saan bawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar. Kinikilala ang ordinansang ito ng World Health Organization o WHO bilang isa po sa mga epektibo at matagumpay na batas hinggil po sa paninigarilyo.
Kapag napirmahan na raw po ang EO na yan, ito na ho ang mga lugar kung saan ipagbabawal ang paninigarilyo. O, sulat na. Sulat. Mga tanggapan at opisina ho ng gobyerno, ng pamahalaan, Patay. ospital, Nako. mga paaralan, Nako. playground, yan, palengke, Palengke. sementeryo, malapit ng unda, sementeryo, at mga simbahan. Dapat. Shopping malls, Nako. restaurants, Tama. resorts, Tama. mga parke, kasama na po dyan yung mga parking areas. Lahat ha? na. Wala nang lugar. Oo, wala na lugar. Bawal din lalo na sa mga kalsada, sidewalk, overpass, Nako. mga terminal. Bad news. Nako, yung terminal talaga. Nako. Seaport. Nako. At maging sa ating pong paliparan sa airport terminals. Sa CR na lang. Babantayan din po ang mga pampublikong Okay. sasakyan na dati nang nakasama sa Clean Air Act of 1999. Ito, parusa. Parusa naman sa mga lalabag sa batas na ito kung hindi community service ang inyong gagawin. Kulong hanggang 4 na buwan. At multa naman ay hindi po hihigit sa 5,000 piso. Wala bang piyansa yan? Oh, maninigarilyo ka pa ba? Pag titingnan mo dito sa ginagawa nitong executive order, maganda to kasi may mga tao talagang sensitive pagdating sa mga yosi. Yes. Iba yan. Pero parang bad news ata to para dun sa mga nag-yosi. Kaya bago na kayo. Saan sila magyoyosi? Parang Sa lahat ng CR. lugar ba? Sa CR na bahay nyo. Nakulong sila. Bawal na doon. Bad news yan sa mga nagyoyosi, yung mga mahilig magyosi. Mas bad news yan sa may-ari na sigarilyo, yung nagbebenta na sigarilyo. Okay. Ay, Diba? oo, no, Maaaring hihina. wala ng ano. Ito ho, meron hong panawagan ang Department of Health para ho sa mga smokers dyan. Pakinggan natin. Tuwang-tuwa kami kasi lahat naman nito nakita ng aming kalihim sa Davao. Sinusuportahan po yan ng Department of Health at umaasa po kami na susuportahan din yan ng marami. This is a victory for everyone, for everybody kasi lahat tayo may kinabang dito. Kabataan, matanda, lahat. So we're very welcome development and lahat tayo panalo dito. Alam mo si Ben at Nika, tanong ng taong bayan, bakit ba kailangan pa ng executive order? Meron naman batas dito. Ang batas nga yung RA 9211, ito yung Tobacco Regulation Act of 2003. Para Kaya ang siguro sabi ng mas ilan, maging pangkalahatan. dahil meron daw kasi mga gray areas. Tulad ng yung definition of public areas. Hindi nakasaad yun sa batas. Ang isa pa, yung kind na sigarilyo na ginagamit mo, meron kasi e-cigarette ngayon, hindi ba? Pareho lang, basta't bumubuga, pareho. Basta may usok, yun yung pinagbabawal nga. Kayo ba nagyoyosi? Ako, isa ako sa masaya dyan. Ako never. Ayaw ko ng sigarilyo Yeah. talaga. Happy kami dyan. Good news para sa atin, bad news para sa mga titinda. Yun. Eto, mga boss at Lex at Nika, may mga kamag-anak ba ng mga OFW? Yes. Okay, alam nyo, eto mga nanunood sa atin mga OFW, mag-iingat ho kayo sa inyong padala ng mga remittances. Malapit ng Pasko, kaya ingat lang, baka kayo mabiktima ng dorobo. Lalong-lalo na sa mga modus ng mga remittance company, piliin nyo na maigi panoorin. Si Vilma Payete, isang OFW sa United Kingdom, lumapit sa Kilos Pronto via Skype ang kanyang reklamo. Simula ng problema from last year yata na may tuition na pinadala ako for cash. Dapat yon sa tuition fee ng dalawang pamangkin ko. Ayon sa reklamo, nagpadala siya ng pera sa kanyang kapatid sa Swift Cash Incorporated. Subalit 3 buwan ang nakalipas, ang kanyang pera wala pa rin sa kamay ng kanyang kapatid. Lagi siyang nalilate. Okay naman yun kasi napadala on time. Pinadala ko ng maaga. Kaya lang nung tuition dapat ng June, pinadala ko ng April 30, na-receive ko after 2 months. Nag-alala si Vilma dahil ang perang ipinadala kailangan ng kanyang pamilya. Nagpadala ako sa kanila ng July 19 and pinramis nila na may pondo na sila, may pera na sila, wala nang problema. Sabi ko, siguro naman mapapadala na ito kasi more than 20,000 lang naman yung perang ipapadala. Pero until now, hindi pa rin nare-receive. Nang mga oras na yon, tanging telephone number lang ang Cash Swift Incorporated ang alam ni Vilma. Habang kausap ng KP team si Vilma via Skype, tumawag si Vilma sa Swift Cash Incorporated sa UK. Subalit, nabuko ang kausap ni Vilma. Ang inakalang kausap na nasa UK, nasa Pinas lang pala. Aris, asan ka ba? Akala ko nandito ka sa UK. Hindi ka, nasa Pilipinas pero sa ibang lugar. Okay, so nasa Pilipinas ka nga. Opo.
Kinabukasan, agad kumilos ang KP Team sa Imus, Cavite. Natagpuan ng KP Team ang kapatid ni Vilma, si Roland Dalusag. Reklamo ni Roland, tumawag na siya sa may-ari ng Swift Cash Incorporated. Subalit ayaw nitong ibigay ang lokasyon ng kinaroroonan ng kanilang tanggapan. Hindi ko alam ang opisina kasi tinatanong ko sa kanila kung saan ang office nila. Hindi nila sinasabi. Ang masaklap pa rito, imbes daw na Swift Cash Incorporated, itinuturo nito ang isa pang remittance company na pagbabagsakan raw nila ng pera. Yung sa remittance ng galing sa UK, yan ang nagiging problema. Papunta rito sa opisina ng Swift Cash. Subalit makailang beses na umano siyang nagpunta sa isang kilalang remittance company, walang nangyayari. Tinunton ng KP Team ang lokasyon ng inirereklamong remittance company sa kahabaan ng Road 9 Project 6, Quezon City. Natagpuan ng KP Team ang Swift Cash Incorporated. Tago ang kanilang tanggapan dahil nasa residential apartment ang lokasyon ng inirereklamong remittance company. Kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa Bureau of Permits and Licensing Office or BPLO ng Quezon City. Base sa record ng BPLO ng Quezon City, ang Swift Cash Incorporated ay isang forwarding services at hindi remittance company. Yung business sila started 2003, but their line of business when they started is forwarding services. Kasama ang inspektor ng BPLO ng Quezon City, ang KP Team, pinuntahan ang tanggapan ng Swift Cash. Bukod sa reklamo laban sa Swift Cash Incorporated, wala rin itong locational permit at fire safety inspection certificate. Makalipas ang 10 araw, agad ipinalabas ng BPLO Quezon City ang closure order para sa Swift Cash Incorporated. Matapos may pasara ang Swift Cash Incorporated, nabawi rin na magkakapatid na Vilma at Roland Dalusag ang perang ipinadala. Kaya sa mga kababayan natin mga OFW, ingat po tayo sa mga pipiliin po natin mga remittances companies. Ito, paalala po mga ka-KP, lagi niyong tandaan na karapatan po ng bawat chikiting o bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. Kasama na po dyan ang paglanghap na malinis na hangin. Pero, paano kung mula pa lamang po sa paggising mo hanggang sa pagtulog mo, yung usok pa rin ng umaga, yung pa rin pong usok sa gabi? Patay kang bata ka. Panoorin natin to. Yan ang reklamo ng mga residente ng Happy Land Community sa Barangay 105 sa Tondo sa Maynila. Panawagan nila, permanente nang ipasara ang pasilidad ng Rock Energy International Corporation na nakatayo sa kanilang barangay. Ito kasi ang itinuturo ng mga residente na pinagmumulan ng kanilang pagdurusa. Simula po nung dumating yung Rock Energy po, hirap na hirap po talaga akong huminga. Matagal na po namin yan pinoproblema kung paano matatanggal dyan. Dahil po sa carbon pag umahangin, nalalanghap ng bata yung hangin Tapos pagkagabi nihiga siya. Napakalaking perwisyo po talaga sa amin yung Rock Energy. Dito kasi tinatampak at nirerepak ng kumpanyang Rock Energy ang libo-libong sako nila ng coal o uling. Kilos prontong sinilip ng KP Team ang lugar. Ayon sa Sanitation Office ng Maynila, buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, tinatawan nila ng closure order ang naturang kumpanya. Sa aming pong investigasyon, nakitaan namin na talagang mayroon silang mga paglabag sa batas, lalo na po sa sanitation aspect. Nakita namin may mga coal dust na hindi po nila na nagagawang pigilan habang hindi po sila nakaka-comply sa mga requirements, lalo na po sa environmental sanitation, hindi po sila pwede pag-operate. Maging ang DENR, nag-issue rin ng cease and desist order. Ang cease and desist order na ito, epektibo raw hanggang sa kasulukuyan. Pero matigas daw mukha ng pamunuan ng naturang kumpanya. Dahil matapos ang 5 buwan, balik operasyon na naman ayon sa mga residente. Hanggang ngayon nag-operate pa rin. Naririnig ko at napapansin ko pa yan na nag-operate pa rin sila. Sana naman po makita ninyo ng
aming mga pangangailangan ay hindi lang po pera, kundi yung malinis na hangin din po at hindi nakakamatay. Sana po, mapasaran nyo na po yung Rock Energy. Yun lang po yung hinihiling namin na may tulong ninyo sa amin. Pang matagalan na talaga na pagsara. Para yung mga bata at saka yung mga residente rito, hindi naman magkaroon na ng mga karamdaman. Nangako naman ng Manila City Hall at DNR na papantayan nila ang galaw ng Rock Energy. Sana naman po, matulungan ninyo kami. Na wag sana po ninyong titignan yung mga mayayamang ito na kayang magsuporta sa inyo. Kundi tignan nyo rin po kaming mahihirap na kung wala po kami, hindi po kayo makakaupo sa kinaupuan ninyo. Ako para bigyan ko tayo ng update, nasa linya ho si Dr. Jerry Coral, siya po ang Inspector Sanitation ng Manila City Hall. Doc Jerry, good evening po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV, sir. Doc Jerry? Oh, wala. Si Doc Jerry. Antayin natin mamaya. So yun. Pero Lex, nakita ko, kahit na makausap man natin itong mga nasa inspector ng Sanitation Manila City Hall, I don't know kung sila may magagawang aksyon sa operasyon, lalo-lalo na itong kapabayaan, itong sinasabing mangunguling na to. Oo. Sigurado yung mga ilong ng mga tagan dyan sa lugar, ano? Pag tinuhog. Oo, huling na talaga. Parang New Year every day. Nandiyan na si Doktor. Ayan na po. Dr. Jerry Coral, magandang gabi po. Si Alex Santos po to sa live po tayo sa UNTV. Ito pong Kilos Pronto. Good evening, sir. Magandang gabi rin po. Magandang gabi rin po. Apo. Doc Jerry, kasama ko rin po si Ben Tulfo at si Nika Alehar. Ano na pong update po dito po sa inyo pong hakbang para mapasara na ito pong ulingan dyan po sa may lungsod ng Maynila? Kasalukuyan po, sir. Ang aming pong tanggapan ay nakasubaybay po sa dito po sa ulingan na ito dito sa sa Maynila, dito po sa may bandang Tier, sa North Port. At sa ngayon po ang tanggapan nila ay nakasarado pa rin po hanggang ngayon at sila po ay aming pong minomonitor every now and then para po malaman namin kung sila ay nag-ooperate. At malaman din po namin na pinapanatili nilang sarado. Ganito nangyari doon, Dr. Jerry. Mukha hong guerrilla type pong operation na ginagawa po nitong Rock Energy. Sa gabi daw ho nila ginagawa yung kanila pong operasyon. Kaya hindi ho talaga ninyo makikita. Tama. Dok. Opo. So paano ho yun? Abangan sa gabi. Sa gabi ho kayo mag-operate. Siguro ho, Dok. Doc? Kasi po, ngayon... Sige po, go ahead. Ngayon po kasi, kami po ay gumagawa po ng mga hakbang at kami po ay humihingi rin po ng pahintulot sa amin pong mahal na mayor na kami po ay mabigyan ng kaukulang... Doc, ako ho'y diretsuhin na kita, Doc. Diretsahan na lang ho tayo. May magagawa ba si Mayor dyan? May magagawa mo yung tanggapan ninyo? Okay. Ito ho, parang baka may malakas na kapit sa DNR. Paano kayo? National ho DNR. Kayo ay nasa lokal lang. Ano ho kapanapanalo nyo kapag medyo nakakuha ng medyo, sabihin natin, padrino sa DNR? Actually ho, dapat ho, sa amin ho kasi, kailangan po kasi namin humingi muna ng clearance. Sila ay makapagpakita sa amin ng clearance mula sa DNR. Pero kung sa Doc, ganito na lang. Subukan nyo manawagan kay Gina Lopez, yung sekretaryo ng DNR. Kaya nyo? Baka sakalang nakikinig po sila. Sige, manawagan na ho kayo. Sige. Kay Gina Lopez. Nananawagan po ako sa pogo ng aming tanggapan sa Manila Health Department kay Gina Lopez na sana po ay kami rin po ay matulungan dahil po unang-una po sa lahat ang aming pong tanggapan ay lahat po ay ginagawa para mabigyan ng solusyon itong problema dito sa amin sa Maynila. Kaya lang po, dahil na po ang aming pong tanggapan ay nakapagsubaybay lang po dito sa kanilang operasyon tuwing office hours lang po at kami po ay hindi po nakakagawa ng hakbang para sila ay mabantayan hanggang sa gabi ho o kaya sa madaling araw at hindi rin po namin sa DNR na sana po bigyang pansin naman po ninyo na ito pong coal stockpile po sa Maynila kami po ay
sa amin po, pinagbabawal namin hanggat maaari po. Maaari po namin ipasara, ngunit kung ang tanggapan po ng DNR ay makakapagbigay ng mga kaukulang papeles para sila po ay mag-operate, Ayun, sige po. sa Sige amin po, sa kasang lokal, hindi po kami makakilos. Sige, okay. Petition lang po ang aming Okay. magagawa. Sige. Sigurado, para po hindi Doc, operate itong tanggapang ito. Okay, Doc Jerry, siguro ho, mukhang napakinggan siguro ho kayo ng DNR and we're hoping na sana ho, magtulungan po kayong dalawang ahensya para ho matigil ang operasyon po niyan. Thank you, Dr. Jerry Coral ng Manila City Hall. Thank you, sir. Salamat din po. Salamat po. Pero totohanan lang, but ako'y nakikita ko yung kanilang kahinaan at wala naman talaga sila magagawa. Kung sakaling nanonood ho sa atin yung magaling na Secretary of Department of Environment and Natural Resources, baka nasobrahan na lang yung silip ninyo sa mina. May kapareho nito, uling to sa mismo sa may syudad. Miss Gina Lopez. Baka naman meron kang mapasilip dito. Alam ko naman nakikinig ka sa amin eh. At may mga tauhan ka na talagang all ears na nanonood ho kay Alex. Kilala mo niyo si Alex, hindi ba lang? Dati ka naman taga-ABS. Kilala kasi Nika. Ako naman yung talagang fan mo na araw-arawin kita, Gina. Para mo ng awa dito kasi nakilos pronto. Pag ikay kilos patay-patay, Gina, yari ka sa amin. Grabe no, kanina pinag-usapan natin, bawal ang yosi. O ngayon naman, yung coal na yan, no? Yung uling. Kawawa Kasi naman ang hangin, isa sa mga biyaya ng Diyos, dapat libreng lang hapin na malinis. Sinabi. Samantala, narito po ang mga dapat abangan mamaya sa Kilos Pronto. Sa San Pascual, Batangas, isang misis natagpo ang patay at walang saplot ang pang-ibaba. Dinampot ng mga pulis. Mister ng biktima, si Mister, pumalag dahil na-frame up daw siya. Detalye alamin sa Kilos Pronto. Pasahero ng tricycle, ika-ikang lumapit sa Kilos Pronto. Jeepney driver na nakabangga sa kanila. Tinakbuhan daw sila. Babalik po ang Kilos Pronto. Ito, inaresto po ang ama ng tahanan dahil po sa pagpaslang sa kanyang sariling misis. Pero sa pagsisiyasat po ng Kilos Pronto team, may iba pa palang suspect na mas posibleng gumawa daw ng karumal-dumal na krimen. Mga pulis tila hindi raw marunong mag-imbestiga. Ako po. Bakit, Risha? Nabulabog ang mga residente ng barangay Poblasyon sa San Pascual, Batangas matapos tumambad sa kanilang lugar ang bangkay ng 25 anyos na biktimang si Alexis May Velasquez. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima dahil sa mga tinanmong sugat sa leeg at ilang parte ng kanyang katawan. Kapansin-pansin na nakalilis ang pang-ibabang saplot ng biktima. Ang masakit pa rito, naulila niya ang kanyang 3 anak na mga menor de edad at sila mismo daw ang nakakita kung paano pinatay ang kanilang ina. Narinig ko pong umiiyak yung 3 bata. Yung 2 pong bata, ginigising po yung kanyang ina. Sinilip ko po ang ate, wala na po siyang buhay. Sa investigasyon ng San Pascual Police Station sa pangunguna ni SPO1 Francisco Bonado Jr., lumalabas na ang pagkakataga sa leeg ng biktima ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Pero posible ding pinukpok din daw ng bato ang kanyang ulo. Sa pagkalap ng mga pulis ng detalye kung sino ang may gawa ng krimen, dumepende sila sa salaysay ng 6 na taong gulang na anak ng biktima. Tanging papa ang bukang bibig ng bata. Based dun sa statement ng bata, kumuha ng itak o panaga itong suspect and then nataga niya yung kanyang asawa. Napahiga yung kanyang mama. Saka binato na tumama sa may mukha. Nakita rin daw ng mga pulis ang bolong ginamit sa pagpaslang kay Alexis sa loob mismo ng kanilang tahanan. Dahil sa testimonya ng bata, lumakas ang ebidensyang nagtuturo kung sino ang salarin. Dahil dyan, agad inaresto ng San Pascual PNP si Warren Velasquez sa kanyang pinagtatrabawang pabrika. Para sa San Pascual PNP,
case closed na ito. Pero giit ni Warren, nasa pabrika raw siya nung mangyari ang krimen. Inilit at tinakot umano siya ni SP1 Bunado na umamin na lamang para matapos na ang investigasyon. Aminin ko na daw po, para daw po kumaan yung kaso ko. Anong ginawa mo? Sabi ko, sir, hindi ko naman po kayang gawin patay ng aking asawa. Napakasas na po dito. Hindi ko po ginagawa pagpatay. Dito na humarap sa Kilos Pronto team ang testigong itatago namin sa pangalang Philip. Ipinakita sa amin ni Philip ang isang puting t-shirt na may bahid ng dugo. Ito raw ang damit na pinagbihisan at pinagpunasan ng bolong may dugo ng lalaking nakita niya sa matalahib na loteng ito nung maganap ang krimen. Naula yung alas 10 ng gabi. Pauwi na ako sa apartment. Nakasalubong ko si JR. Nagpupukas ng kutsilyo, puting damit. Meron siyang panyo sa mukha. Wala, para ko siyang sabog. Ang lalaking tinutukoy ni Philip, kinilalang si JR Peralta. Bukod sa panyong bahagyang nakatakip sa mukha, napansin daw ni Philip ang mga sugat at kalmot sa kamay ni JR. Si JR, nakuna namin sa kanyang pinagtatrabuhan. Napansin namin ang sinasabing mga kalmot at sugat sa kanyang kamay. Ayon sa pamangkin ni Alexis na si Charmaine, kilalang kilala niya si JR Peralta. May lihim daw kasing pagtingin na lalaki kay Alexis at minsan nang nagbantay ito sa biktima. Sabi po ni JR kay Ate Alexis, pag nakita ka asawa mo, papatayin ka mismo sa harap mo. Ang tingin ko po kay JR, para pong may pagnanasa kay Ate Alexis. Para pagtibayin ang mga salaysay ng mga testigo, Kilos Pronto na kaming nagtungo sa pabrikang pinagtatrabuhan ni Warren. Ayon sa kanyang manager, nung maganap daw ang krimen, buong magdamag ng October 15 hanggang October 16, 2016, nasa loob lamang ng pabrika nila si Warren. Patunay dyan ang time card ni Warren at ang login record ng pabrika. Kaya malabo raw na siya ang suspect sa krimen. Narito po siya, imposible po siyang pumatay kasi po pasok po siya ng 8 to 8. And then kami po ay may policy na 7:30 ng gabi, bawal na lumabas ang lahat ng tao. Dagdag pa ng manager, ni hindi man lamang daw nag-imbestiga ang San Pascual PNP sa kanilang opisina. Basta-basta na lamang daw nilang dinampot si Warren. Ang pagkakasangkot kay JR Peralta, hindi lingid sa kaalaman ng mga pulis. Pero nanindigan sila na tama ang kanilang hinuli. At kung atras pa raw sila, masisira raw ang kanilang kredibilidad. Itatanong namin sa Provincial Fiscal's Office kung ano pwedeng maging advice dyan. Kasi masisira naman yung aming credibility ng pagkakandak ng investigation. Parang lumalabas itong basa ko dito, mukhang dinaano sa shortcut yung investigasyon nito. Alam mo, pero una yung tatay ang pinagbintangan. Yung pala, meron pang isa. Alam mo, dito sa parteng ito nakikita natin, Lex. Hindi ko gusto yung sinasabi, masisira ang aming kredibilidad. Hoy, Bunado, abunado ka pa ngayon sa ginagawa mo. Una sa lahat, nakikita, hindi naman sinasabi namin, eto mga kulang mo Hindi mo ginawa yung due diligence to investigate. Kaya karamihan sa mga dating pulis, ewan ko kung ikaw yung pulis dilaw pa nung araw. Kaya yung estilo mo, nakapareho niyan, malinaw doon sa time card, 8 to 8 in the evening to 8 in the morning. Wow. Pagkatapos may mga, ayun na mismo nakikita doon sa lalaki. Siguro, gandahan mo pa, Totoy, ano bang ranko nitong kumag na to? SPO, paano ko naging SPO1? Bago ka maging SPO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito SPO. Na. Ito na. Para marinig natin ang panig ni SPO1 Francisco Bunado Jr. ng San Pascual PNP. SPO1, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi po. SPO1, ako po si Alex Santos, kasama ko si Ben Tulfo at si Nika Alehar. Live ka ngayon sa UNTV. Paano mo ma-explain ito, SPO1? Mukhang tinutulungan ng kumpanya na pinagtatrabaho ni Warren ang kanyang presence mismo sa kanyang pong pinagtatrabahuan. Ano nangyari sa investigasyon mo, SPO1? Bali, nag-base lang po kami sa statement ng anak. Nako, SPO1, alam mo bang salitang due diligence? SPO1?
Ang nakuha po namin Hindi, statement SPO, sa- ang tanong ko, alam mo bang ibig sabihin ng salitang due diligence pag-iimbestiga? Ginawa mo ba lahat at hindi ka lang kumuha doon sa sinasabing salaysay, bagkos pag-iimbestiga at marami ka pang nakalimutan dito. Masisira nga talagang credibility mo rito. Alam mo, ako'y believe sa mga pulis. Tatay ko'y dating yumaong pulis. Ikaw, hindi ko maintindihan. Paano mo ginawa to? Pagkatapos gumawa ka nito, inipit mo, case solved na agad. Tapos sasabihin mo, credibility masisira. Talaga masisira dito. Kung hindi mo mapaliwanag dito, kasi maraming mga bagay na medyo na iwan mo ata rito, SPO1. Hello, SPO1. Yes, hello sir. Oh, sige, SPO1, you have the right to remain silent. You have the right to seek an attorney of your choice. Baka maipit ka, Lex. Bahala ka na rito sa kumag na to. So, ganun pa rin, SPO1, mananatili pa rin ang inyong investigasyon na, ano ba, si Warren ba o si JR ang may kasalanan dito? Ngayon po, ang naka-file na kaso dyan, parricide. Parricide. So, nananatili pa rin si Warren. Ang suspect po dyan ay yung asawa si Warren Velasquez. Ano ho ang dahilan na SPO1 kung bakit yung asawa ang pinagigiitan ninyo suspect bakit doon lang kayo nakatingin? Ano hong tibay doon para kung ako'y magtatanong sa iyo bilang isang investigador, hindi embalsamador, para makita natin kung saan ang tibay ng sinasabi mong pag-iimbestiga? Mismo sinabi po ng bata sa... So lahat nakasentro sa bata. Kasi siya po naging eyewitness. So yung bata eyewitness. Ilang taon ho yung bata? Eyewitness. Ano, ilang taon ho yung bata? 6 years old. 6 years old. Alright, ano ho sinabi ng bata? Mismo yung bata nagbigay ng statement. Yung ba nang magbigay ng statement ng bata, meron ba siyang sinasabing guardian or may lawyer ba o kayo lang nag-iimbestiga pagkatapos para paniguro dito dahil di pa siguro ang bata rito kinakailangan may presence din attorney. May nag-guide po dyan yung... May DSWD ba? May DSWD? Meron sir, meron. Tsaka yung isa pong bali tiyuhin niya si Victor Velasquez. So ano yung mo Lex na sinasabi mong isa? And then sinabi ng bata sa statement niya na yung mismong ginamit na patalim ay doon itinago ng kanyang Papa Warren. Okay, yung bang itak na ginamit... Okay, SPO1, makinig ka sa akin. Yung bang itak na ginamit ng suspect, pina-DNA test ba ninyo? Yeah. Nag-match ba? Yun. Opo, nag-match po. At una-una may blood stain na natira doon sa gulo. DNA na nag-match. Nag-match po ba yung DNA? Meron kayong din sa ilalim ba ninyo sa DNA test? Yan po ang gulong na ginamit ay nasa custody po ngayon ng Soko ko. Ng Soko? So na-DNA na? Yes sir, yes sir. So na ano na? Siguro yes sir, yes sir. Yes sir, ang Soko. Okay, ganito SPO1 ha. Tututukan po ng kilos pronto itong kasong ito dahil marami ang naniniwala at maging nakamag-anak nito na iba ho ang may gawa ng krimen. Kaya SPO1 sana kayo... Yan naman sa kaso yan, we are willing to conduct the investigation. Conduct re-investigation. Kung talagang walang kasalanan, yan si Warren Velasquez, pwedeng mag-correlate. Humingi na rin kami ng advice sa piskalya about dyan sa kasong yan. So, parang walang katibayan, hindi buong loob mo, SPO1. Kumbaga, at this point in time, nakasalalay lang doon sa sinasabi ng bata, baka confuse yung bata. Depende yung manner of questioning ninyo, na parang sa akin lang ho, applying the devil's advocate dito. Nakakasiguro ba kayo dahil may isang dito suspect din na nakakagala pa na tinuturo din ng ibang mga kamag-anak na may pagnanasa doon sa biktima. Ano masasabi mo, SPO1? Hindi po, isa rin ang guluhan na tinitingnan namin dyan. Isang ang guluhan? Hoy, Mr. Kenkoy, bakit ka nangangamoy? Okay. SPO1, ang kilos pronto ay babantay dito sa kasong ito At kung nagkamali ka, anong gagawin mo? Patay kang bata ka? Say sorry. SPO1? Yes, sir. Pag nagkamali ka dito sa kasong ito, anong mangyayari? Galing mo talaga magtalong, Lex. Believe ako sa'yo, saludo ako sa'yo. Sige, sagot, SPO1. Sagot! Hop, hop, hop!
1, 2. SPO1. Hindi niya sasagutin. Right to remain Sige silence. Okay. Okay Sige. Sige, thank you, Very SPO1. investigation, ha? Lex, ito hindi simple to kasi kung ibang palabas to, alam mo sa atin tinututukan natin lahat ng angulo, nilalaro natin. Mga bossing, kung kayo nanonood, hindi ho namin pinaglalaroan dahil may isa hong ama doon na talagang umiiyak. Hindi naman sa pinaniniwalaan. Pwede hong gamitin lahat yung due diligence. Lahat ng angulo dapat tingnan. Tulad ng sinabi mo. Ito kasi nakasalalay lang. Solve, case solved, close. Alam mo pala, meron pang impormasyon na yung pala daw suspect daw, kaya siguro akala ng bata, papa niya yun, then nakatakip ang mukha. Nako, Jesus Marios. Oo, diba? Ay, nako. Sana magkaroon ng reinvestigation Bantayan kasi natin. kung magkakataong mali ang suspect nila, mawawala ng 2 magulang yung mga bata. Wala nang nanay, wala pang tatay. Samantala, para sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 pong bukas ang Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan ng mensahe. Huwag pong kalimutang mag-iwan ng inyong contact number at tatawagan kayo ng KP Team. At susunod dito sa Kilos Pronto. Pasahero ng tricycle, ika-ikang lumapit na nandito na ho siya sa Kilos Pronto. Jeepney driver na nakabangga sa kanya, abay tinakbuhan daw sila. At kakengko yan ang 2 motoristang naggitgitan sa tollway. Ayun, sakol sa video. Magandang gabi mga kasangbahay at ka-KP. Kasama po natin sa studio ngayon si Jacqueline Galios para ireklamo ang nangyaring pag-hit and run daw sa kanya. Magandang gabi, Jacqueline. Magandang gabi po. Sige, ilahad mo sa amin ang nangyari sa'yo. Kami po ay pumunta ng anak. Nakasakay po kami sa kakuha po kami ng tricycle sa Sampaguita. Sumakay po kami, tas bumaba po kami sa Sinagtala. Baba po namin ng Sinagtala, tumawid po kami doon para kumuha po kami ng sasakyan ng papuntang foundation na anak papuntang Betilo. Tapos ito po, nakuha po namin ng motor 743. May pasahero po, dala ko po ay 3 bata, tapos ako rin po. Yung pamangkin ko po nakaupo pa siya sa loob. Tapos, yung ano po, doon po ako sa hulihan. Yung kapitbahay ko pong kasama ko, dito siya sa tabi ng motor, yung gitna yung anak kong babae. Sa tricycle kayo sumakay? Opo. Andun po ko sa likod. Tapos bago po kami bago po kami makarating ng Betilo, hindi pa po kami nakakarating, doon po kami na disgrasya malapit sa napahinto po kami doon sa may court. Tapos doon po doon po ako nagitgit ng jeep po. Nung natamaan ka ng jeep, anong ginawa ng driver? Ang sabi po ng driver sa akin, lang yan, lamog lang yan, kulang lang sa hilot yan, yun po ang sabi sa akin ng driver. Tapos po, nag-usap po yata itong driver ng jeep tsaka driver ng tricycle na nag-usap po sila. Nag-abot po sila ng 300 panggamot daw. Hindi po nila ako dinala sa doktor o ano man lang po, kahit sa barangay po. Yun lang po nga, akin lang po kasi ako po yung nasaktan. Masakit po yung nangyari sa akin Ako po, napakasakit po talaga. Ang gusto ko po mangyari, yung ito po sa sitwasyon ko na to, gusto ko po mangyari, i-hold yung lisensya nung driver, pati po yung jeep. Yung jeep at yung tricycle. Opo, kasi kahit din po yung tricycle, hindi rin po kami inintindi para dalhin po sa barangay nila kasi hindi ko naman po totaling kabisado yung lugar na po. Kailan lang ito nangyari, Jacqueline? Noong Sabado po, noong 22, mga bandang alas 2 po, tumagal pa po kami. Ni Jacqueline, kung nakita niyo po kanina sa inyong TV screens, nasa linya po si Police Chief Inspector Jay Cuden, Public Information Officer ng QCPD. Magandang gabi po.
Ma'am Nika, magandang gabi po. Opo, kasama ko po si Bitag Ben Tulfo at si Alex Santos. Hindi pa po nakakapaghain ng reklamo. Ito pong si Jacqueline. Ano ang maitutulong po natin sa kanya? Laban po dito sa mga tsuper ng jeep at nung tricycle. Ma'am, papuntahin po natin si Jacqueline doon sa office namin, sa Traffic Enforcement Unit. Alalayan po namin siya na makapaghain po ng reklamo para maimbestigahan din po yung pangyayari. May plate number naman na Meron po tayong plate number dito. Plate DJU 984. Ayon po sa Mabuti po, nakuha pala, no? Opo, at ayon po sa LTFRB, Sir Kuden, Lagro Transport Cooperative ang may-ari po ng jeep. Nako. Ayo po, madali pong matrace naman po yan. Okay, Jacqueline, narinig mo yung sinabi ni Police Chief Inspector J. Kuden, tutulungan ka niya, okay? At tututukan niya ng kilos pronto. Okay. Okay? Maraming salamat po. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Kailangan po lang po nung number ni Jacqueline din at saka yung number ko, pakibigay na lang po para may contact kami. Okay. Jacqueline, may sasabihin ka pa ba? Meron ka bang panawagan doon sa mga tsuper na hindi ka tumulong sa'yo? Yung para naman po sa akin, kaya po ako dito lumapit para mabigyan po ng leksyon para hindi na po maulit sa ibang tsuper. Yung sa katulad ko po. Sasabihin mo rin, sumunod ka sa akin, sabihin mo okay, yung tsuper nakabangga sa akin, sabihin mo. Yung tsuper po na nakabangga sa akin. Tsaka tricycle. Manda kayo kay Alex Santos at kay Nika. At kasama si Ben Tulfo. Ayun ang Berdugo. Sige, Berdugo, si Ben Tulfo. Yun po si Berdugo Ben Tulfo. Ayun, yun lang nasabi niya. Action na lang yan. Sagot kayo, Bitag. Etong susunod ito, serious ho to, Alam nyo, itong kanina hangin ang pinag-uusapan natin. Sigarilyo hangin. Kuminsan alikabok. Itong isang storya na ho to, seryoso ho to. Kayo ho ba may severe asthma or sige naman sa inyo? Hika, Hindi ganun kadali kapag isa ay may hika. Itong isa hong binata. Sobra hong asthma niya, nagtitrigger lang yan pag medyo alikabok, pag nakalanghap ng alikabok. At kaya nahihirapan siya huminga, hindi makapag-focus sa eskwela. Kaya pati ang magulang nito nahirapan. Kaya lang, nung ito ho'y nakasubok ho ng herbal, panoorin niyo ho ito, At mas maganda ho siguro manggagaling mismo doon sa bata. Panoorin. Nahirapan ako makinig sa teacher. Tapos, yung pagsasalita nga siya, hindi talaga ako makafocus kasi iniisip ko yung nararamdaman ko lang. Kaya talagang nahirapan ako sa school din dahil nga sa asthma na yun. Ang severe ng asthma ko, parang onting exposure lang sa dust, parang nahirapan na ako huminga. Pag mapasok ako ng school, feeling ko parang wala akong gana. I can't really act the way I want to act kasi nga alam ko pag nandun ako, di ako makagalaw ng maayos kasi parang nangihina ako kasi ano ba yan, may asthma ako, ano ba yan, nahirap huminga, ano ba yan, nag-hatching ako palagi, yung ganun. Nalaman ko yung King's Herbal sa mom ko rin kasi may friend daw siya na din nalaman, tapos ayun, dinala niya, pinakita niya sa amin. Nawawala na yung asthma ko, parang kahit may dust dyan, di na ako ganun kasusceptible sa mga sakit nung time na yun, parang mas kaya ko na siya. Mas kaya ko na mag-focus. So like, naging mas masaya nga ako na ngayon, kaya ko na gaya ng mga classmates ko, kaya ko na rin mag-aral ng mabuti, kaya ko na mag-focus just as them, na talagang nakaaral talaga, gano'n. I don't get asthma na like, kahit maraming dust, di na ako nakakahika. Emotionally, feeling ko mas active na ako, mas kaya ko na yung gawin yung ginagawa ng ibang mga bata din. So, mas naging happier ako. Ngayon, tuloy-tuloy na ako mag-aral. Tapos nababalance ko na nga rin yung pag-aaral, pati yung keeping myself healthy, exercises and everything. Nababalance ko siya. Mas naging inspired ako mag-aral at mag-perform well sa aking studies. Overall, naging mas healthier and happier ako. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko.
sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Hindi po karangalan kapag kayo ho'y naging subject ho ng dito ho sa segment na to. Kay dalawang tsuper, eto ho, huli ho sila sa kanang pinagagawa sa tollway, ay magbigay itong dalawang kengkoy at kolokoy. Panoorin. Sa videong nag-trending sa Facebook, na-caught on camera ang kakengkoy ng dalawang motorista sa kahabaan ng Coastal Road sa lungsod ng Parañaque. Ang kanilang kitkitan, race to finish line. Dikit ang laban. Walang gustong magbigay ng daan kahit pa nga ang kanilang pila isang lane lang. Umandar ang isa, sumingit ang isa hanggang ang kanilang laban na uwi sa bungkuan. Hoy! 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 Mga kengkoy at kolokoy! Desidido na ba kayo sa buhay nyo o puro yabang at kahambugan lang yan? Huwag niyong idamay ang iba kung atat na kayo makita si kamatayan. Kengkoy, kolokoy, buti nga sa inyo. Ay nako Lex, marami tayong ganyan. Kung minsan nauuwi pa yan sa sinasabing physical na konfrontasyon at madugong canine natnan. Yes, buti nga ito, hindi nangyari. Road rage na yan. Nagkakagirian na eh. Sobra. Huwag yung pamarisan yan. Kung yung isang driver dyan na medyo uminit ang ulo at may dalang baril, Road rage sigurado, na yan. Oo. Kung tinamaan ng isa doon, siya mauuna sa impyerno. Nako, sis Mario. Tatlong kainat na lang yan eh. Either una, kayo mapunta sa pagamutan. Kapag hindi sa pagamutan, sabihin na natin sinasabi sa kulungan. Kapag hindi sa kulungan, doon sa sinasabing libingan. At malapit na sa araw ng patay. Nako, undas na. Nako, ano ba itong mga abusadong towing na to? Bakit naglipaan na raw? Towing service. May kulang ng towing service ngayon. Di ba nabanggit ko na sa inyo na kulang ang towing service ngayon. Pero ewan ko, kung abusado... Paano abusado? Nang totoo kahit... Baka siguro yung sobrang maningil. Sobrang maningil. Tulisan. Oo, yun. Usually kasi dahil kailangan mong matunay sa sasakyan mo, magkano pa kayo doon? O magkano kaya mo dyan? Ay, nako. Yun ang problema doon. Sana MMDA, pakipulis itong mga towing services ninyo dahil sila po, sa inyo po nagpapa-accredit ng mga towing service ito. Ayun. Samantala, narito mga dapat abangan bukas sa Kilos Pronto. Arestado na ang adik na pumatay at gumahasa sa 10 taong gulang na batang babae sa Malabon City. Pero kapabayaan ng pamunuan po ng sementeryo para makagala ang mga masasamang elemento sa kanilang binabantayan, hindi palalagpasin po ng Kilos Pronto Crime Desk. No window hour, full force nang ipinapatupad sa EDSA. Yun nga lang, ilang motorista pasaway pa rin nilalabag at umeeskerda ng biyahe huli sa akto. At recruitment agency sa Baclaran, instant trabaho ang pangako sa mga aplikante, kapalit halos 2,000 pisong recruitment fee. Sureball daw ang job offer. Pero pangakong trabaho, bogus lang pala. Sus, Ginoo.
Okay. So good news muna tayo. Oh, good news. At bago po tayo magtapos, meron munang gustong magpasalamat sa isang Grab driver sa pamamagitan ng ating programang Kilos Pronto. Nagpadala sa ating social media account si Madeline Rego. Gusto niya kasing pasalamatan ng Grab driver na nagsauli ng kanyang iPhone 6. Ayon kay Madeline, siya ay sumakay sa Grab car na minamaneho ni Joseph Tabu Domingo noong October 19 bandang alas 9 ng gabi. Nakababa na raw ang pasahero nang matuklasan niyang naiwan niya sa sasakyan ng kanyang cellphone. Gusto niyang maipalabas natin ang kabutihan ng driver dahil hinatid pa sa kanyang bahay sa Sampaloc. Naku, ang kanyang naiwang telepono. Mensahe ni Madeline kay Joseph Tabu, I wish you well, kuya. May God always bless you. Kami rin po dito sa Kilos Pronto ay gustong pasalamatan po si Joseph. Sana po mas dumami pa ang mga driver na katulad ninyo. Gwapo si Joe. Gwapo na tayo. Yan ang isang Good job. oras na mabilis isang pag-aksyon sa inyong mga reklamo. Ako si Ben Tulfo. Nika Cleofe Alihar naman po naniniwalang sa bawat sumbong, serbisyo publikong hatid namin sa inyo. Ako po si Alex Santos hanggang sa Martes. Bukas mo ha. Mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat kilos Pronto!